Tips and tricks kung paano maiiwasan yung mga sobra-sobrang harassments o mga call and text na ginagawa nitong mga ola sa inyo. Dito sa video ito, tatalakayin natin yan. Bibigyan ko kayo ng gabay para mabawas-bawasan naman yung mga stress ninyo dito sa mga abusive online lending apps. No? Pero bago ang lahat, paki-follow po yung aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Kung nagustuhan nyo, nakatulong sa inyo ang video ito, yung malaking tulong din po ang inyong pag-like, malaking tulong din po ang pag-share, at para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps, paki-hit lang po yung notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga ola. Ako po ay sumisilip lamang at nagre-review kung ano ang proseso ng kanilang pautang at ang proseso ng kanilang paniningil para magkaroon ako sa inyo ng shared experience para mas maintindihan ninyo kung ano yung maitutulong ko sa inyo. At hindi rin po ako nangungusinti sa hindi pagbabayad ng utang. Tandaan nyo, ang utang ay responsibilidad po. Sana ay gabayan kayo para magkaroon kayo ng kaliwanagan dito sa mga sasabihin kong payo at tips and tricks kung paano kayo makakaiwas dito sa mga harassments ng mga online loan apps, okay? At papaalala ko lang na maging maingat kayo. Mas maganda na yung ika nga prevention is better than cure. Mas mabuti nang umiwas na lang kayo kaysa dagdagan nyo pa yung mga problema nyo dito sa mga online loan apps. Huwag na kayo magtapal system, makakaproblema lang sa inyo lalo yan. Mas magkakaroon kayo ng mas stress at hindi magandang sitwasyon sa buhay sa araw-araw na pamumuhay, okay? Tips ko sa inyo, no? Tips ko na naging experience ko talaga kung paano ko na iwasan, kung paano ko nagawa yung mga pamamaraan na hindi ako basta-basta na naharas na. Although, back in the days, nung mga simula, nakatulad ninyo, na nagkaroon ng problema dyan sa mga ola, nagkapatong-patong yung utang, no? Sa simula, kagaya nyo, takot, kaba, di ba? Natataranta, hindi alam kung gagawin, kaya mangungutang sa iba. Kaya imbis na gawin nyo yung mga ganong bagay na magbayad ng utang gamit sa ibang ola, yung tapal system, gawin nyo na lang itong mga simpleng remedy o mga tips ko sa inyo. Pero pala lang kung may pera naman kayong pambayad, bayaran nyo na lamang po. Titigil naman po yun sa mga pangaharas although may iba talagang ola na kahit bayad ka na, nangaharas pa rin. Ito, para maiwasan nyo yung mga sobrang stress na mga problema ng ola. Then, ito yung ginawa ko nun. Noon Deadma, sabi nga sa akin, pero hindi ba ako nagpapalit ng SIM card noon? Susunod natin tatalakayan yan. Hindi, Deadma ko lang. Deadma, araw-araw, Deadma. Hindi ko pinapansin, diretso ko agad, off SIM lang ako na, Kung ba parang hindi ko siya pinapansin, ni-ignore ko lang siya, Deadma lang. As in, yun ang una-una kong ginawa, Deadma. Pero hindi kinaya nung mga panahon na yun. Katulad ninyo, di ba sabi nga iba, Deadmahin lang. Pero may time of the day, na mga isang araw, parang nati-trigger yung takot, no? Kaya mabuting gawin after the Deadma, pag hindi na talaga kaya, it's better to change SIM card. Wala namang kaso ron kasi yung problema natin dyan is nasa mga kinauukulan naman. Pwede mo naman agad i-report yan para kung sabihin man lang PNP o ng NBI na pansamantala, magpalit ka muna ng number para maiwasan mo stress. Although pinapayo talaga yan yung mga nasa PNP, no? Tato maniwala kasi hindi, pinapayo talaga yan kasi nga yung stress na abutin mo dyan talagang nuknukan ng sagad sa buto na abutin mo yung mga pagbabanta. Kaya pinapayo rin yan na magpalit muna kayo SIM card. Yun talaga legit, hindi kayo makakatanggap. Hindi kayo makakatanggap ng text, hindi kayo makakatanggap ng call, hindi kayo makakaano ng mga uninvited calls kahit hating gabi, di ba? At least nagpalit na kayo ng SIM, pero itabi nyo lang, huwag nyo itatapon. Okay? Para lang, tabi nyo lang. Ako, ngayon naman, in my time, during this recording, dito sa ating video ngayon, gamit ko pa rin ngayon yung dati kong number doon sa simula, at ngayon ginagamit siya sa pagre-review. No? Actually, nakaka-receive pa rin ako ng harassment ngayon. Pero meron akong isang apps na maaaring bigay sa inyo na gamitin ninyo sa inyong mga cellphone. Legit siya, lalong-lalo na dito sa mga Vivo phones, talagang automatic na nagbablock siya ng mga calls tsaka ng mga text, lalong-lalo na pagka-spam yung number o yung laging tumatawag at na-identify na parang hindi siya legit or registered or something like that, itong Truecaller na apps. Gamitin nyo yan.
Kung kayo hindi nyo talaga kaya magpalit ng number, no? Kung kailangan nyo talaga yung number na yan, hindi nyo kayang mag-change SIM, gamitin nyo lang yung Truecaller apps na siyang ginagamit ko ngayon. Talagang madali lang siya gamitin. Simpleng-simple lang, no, mga kadyani. Talagang easy to access, easy to use. Pagka-download nyo, Truecaller apps, hanapin nyo lang dyan sa baba, meron dyan mga system settings na kung saan yung blocking calls, text blocking, mga ganyan, automatic yan. Siya na mismo mag-automatic block. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang dami ko nga message, miss calls dito na naka-save. Pero lahat yun hindi makapasok dito sa aking Truecaller na apps, no? Medyo iwas talaga sa mga pagtawag-tawag dyan, kahit nga kahit nga may tawag doon, meron ako nilalaro, hindi siya makatawag, talagang automatic block. Nagtutuloy-tuloy pa rin yung aking mga ginagawa dito sa cellphone na to gamit yung Truecaller apps. Hindi ako hindi ako nag-sponsor, sinishare ko lang sa inyo na maganda siyang gamitin para ma-block yung mga calls kung sakaling ayaw nyo matatawagan. And then deactivation ng Facebook account, which is isa sa mga dahilan para mamahiya sila is the social media, no? Although may mga style sila na hindi nila kailangan ng Facebook account mo, ang kailangan nilang i-post is yung picture mo at yung ID mo. Pero nakakatulong pa rin naman yung pag-deactivate dahil maiiwasan doon yung paghanap sa inyo doon sa mga kaibigan nyo sa Facebook friends. Then, bago kayo mag-deactivate, tip ko lang sa inyo para hindi maggulo yung mga Facebook friends ninyo, lahat ng mga naka-mention or naka-tag, i-search ninyo sa inyong notifications, kung ano man yung mga naka-mention sa inyo, no? Tignan nyo, burahin nyo lahat yon, tanggalin nyo lahat hanggang sa mapalitan na nila hanggang sa mawala yung access niyo. Kasi, totoo lang, ako hindi naman ako nag-deactivate sa dati kong account Wala naman kasi akong pakialam kahit i-post nila ako Ang malala lang, pero para makaiwas lang kayo sa kahihiyan na ipinopost kayo yung Facebook page nyo o yung Facebook account nyo is mag-deactivate na lang po kayo. One of the best way na hindi kayo mapahiya sa social media. Pero, hindi ko sinasabing lahat 100% makakatulong lamang po sa inyo na bawasan yung mga ginagawang harassments ng mga OLA. Okay? And then, ano ba? Tawag ko ron yung kalimutan ko to. Yung deactivation, okay. Then, yung mga kaibigan ninyo, para hindi rin maharas, kausapin nyo na. Kasi makakapasok yan It is easy to say na, sabihin nyo na lang na, nagkamali kayo. Sabihin natin, yes, you admit na lang na may utang kayo. Sabihin nyo na lang na, hindi talaga sila yung co-maker para maiwasan din yung harassment sa kanila. Okay? Hindi nyo silang ginawang guarantor, hindi nyo silang ginawang co-maker, they just hack your phone. Na basta-basta na lang tumawag kung kani-kanino, no? So, yung mga ganong klase ng mga system sa mga tips and tricks ko sa inyo, maaaring makatulong sa inyo na mabawasan itong mga harassments ng mga abusive online loan. Simple lang yan, no? Ilan-ilan lang. Pero malaki ang impact sa inyo niyan na makakatulong sa inyo. So, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account. Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Maraming po salamat sa ulitin.